Kaugnay naman ng sanggol na inabandona sa eroplano na si Baby George Francis, kinasuhan na po ng NBI ang kanyang ina ng child abandonment. Ayon naman sa DSWD, nagbigay sila ng abogado nakakatawan sa ina ng sanggol. Umaasa raw sila na mauunawaan ng korte kung bakit nagawang iwan ng OFW ang kanyang anak sa CR ng eroplano noong Setyembre. Hinihinalang biktima ng pang-aabuso ng kanyang amo ang OFW. Sa ngayon ay regular nang nakikita ang mag-ina. Pero hindi pa rin maiuwi ng ina ang kanyang anak dahil patuloy pa siyang sumasailalim sa psychological therapy. Kinakailangang unawain at wag siyang parusahan, manapat tulungan para maayos at maging mabuti yung buhay niya at ni Baby George. Sabay-sabay na pagtaas sa singil sa toll sa iba't ibang expressway ang sumalubong sa mga motorista nitong pagpasok ng bagong taon. Ang grupong Piston nangalampa sa South Luzon Expressway kung saan mahigit 200% ang dagdag singil. Nakatutok si Victoria Tulan. Ito ang sigaw ng grupong Piston na magsagawa sila ng picket sa Alabang Viaduct sa South Luzon Expressway kaninang umaga upang kondinahin ang 250% increase sa singil ng toll sa SLEX. Dagdag pasakit daw sa mga jeepney driver ang toll hike lalo pat alam daw nilang hindi magtatagal, tiyak na magtataas na rin ang presyo ng mga bilihin. Sa bagong toll rate na ipinatupad noong unang araw ng taon, ang mga Class 1 vehicle na babiyahe mula Alabang hanggang Calamba ay sisingilin ng 76 pesos mula sa dating 22 pesos. Ang mga Class 2 vehicle naman ay magbabayad ng 152 pesos mula 43 pesos, habang mula 65 pesos ay 228 pesos na ang singil sa Class 3 vehicles. Tataas pa raw ang mga halagang ito hanggang sa tuluyan na maipatupad ang 300% toll increase sa April 1. Ang palasyo nangakong hahanap ng paraan para di maging pabigat ang toll hike. One of the options is a graduated increase in the rates. We want to be sure that while we would like to honor our contractual obligations, we would like to also make sure that we will alleviate or ease the burden on the public. Pero wala na raw magagawa dahil karapatan din naman daw ng investor na mabawi ang puhunan nito. Diba, there was a TRO against increasing the toll of SLEX. And then, the TRO was lifted. No? And the order of the court was, ililift namin yung condition that ang TRB at saka DOTC titingnan yung tinatawag na reasonableness ng fee, ng toll rate. Ay nakita naman na reasonable. Pero babala ng Piston, tutuloy-tuloyin nila ang pagkikilos protesta hanggat hindi raw sila pinakikinggan ng pamahalaan. Nananawagan po tayo na dapat po pag-aralang mabuti ng gobyerno itong tinatawag natin na privatization, na talagang ugat itong problema natin sa maling pagpapatakbo nitong mga expressway tulad ng SLEX. Tumaas ang toll gate, hindi naman nila ayos yung traffic. Ano masasabi niyo, tumaas ang toll? Too much. Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras. May paglilinaw po mga kapuso. Yan pong kasalukuyang singil sa toll sa SLEX, sa South Luzon Expressway. Kasama na po yung dagdag singil simula noong Enero at Primero. May diskwento na po yan. Kaya pagdating po ng Abril, ihanda na ang mga bursa ng mga motorista, lalo pa kayong tatamaan pa ng karagdagang dagdag singil. Nakatutok si Jay Taruk, live mula sa South Luzon Expressway Operation Center. Jay. Mike, bagong lahat, linawin muna natin. Ang apektado ng toll hike adjustment yung bahagi ng SLEX na sakop ng South Luzon Tollway Corporation o SLTC. Ito yung mula Alabang hanggang Calamba hanggang Star Toll sa may Santo Tomas, Batangas. Ayon sa SLTC, May 2010 lamang nag-take over ang South Luzon Tollway Corporation. Tinapos nila ang construction ng may 14 na tulay at 2 viaduct na umaabot ng 36 kilometers worth of road. Dagdag pa dito ang mga 44 na bagong toll booth, mga closed-circuit TV camera sa iba pang state-of-the-art na gamit. June, tapos na ang construction pero yung mga investors nagdesisyon na ipa-implement ang rate adjustment itong taon lamang na ito ng 2011. Ang aprobado ng TRB ay 3 pesos and 2 centavos per kilometer o mahigit 300% mula sa dating 78 centavos na singil. Pero nagbigay ng diskwento ang SLTC so imbes na 3 pesos, 2 pesos and 68 centavos na lamang ang ipinataw na increase. Ang diskwento na ito ay mula Enero hanggang Marso lamang. Sa Abril pabubuin ang pagpataw ng aprobadong toll fees. Paliwanag pa ng SLTC, 28% lamang ang gumagamit ng SLEX mula Alabang hanggang Calamba. Gaano kalaki ang epekto nito sa mga SLEX users, Mike? Ganito,
Halimbawa, taga-Alabang ka at may papasyalan ka sa may Susana Heights, katabing toll exit lamang ito, ang dating bayad na 3 pesos, 13 pesos na ngayon sa bagong rate adjustment. Halimbawa, kami kanina sa GMA News, mula Manila hanggang Silangan Laguna exit, ang dating singil na 83 pesos, Mike, naging 128 pesos na. 45 pesos na difference, malaking bagay ito, kaya naman ganun na lamang ang pag-aalboroto ng mga nakausap naming motorista na SLEX users. Sobrang mahal, nakakagulat. Nakakagulat? Oo. Kailan mo lang nalaman? Kailan? Kahapon. Sobrang taas kasi yung 3 piso namin dating Eton City. Ngayon, 10 piso eh. 10 piso? Mahirap ba yun? Hirap kayo? Sir? Malalakas talaga. Mataas, masyado mataas ang binigay nila eh. Paano naman kami? 300%? Oo nga medyo mabigat nga ho dahil tumaas ho ang rate eh. Ano mangyayari niyan? Apektado kayo? Mike, naintindihan natin yung mga nakasimangot na motorista na gumagamit itong SLEX na apektado ng price adjustment kasi mabigat nga naman, lalong-lalo na kung may negosyo ka na sakop nitong SLEX, itong bahagi ng SLEX na halimbawa may price adjustment o di kaya nag-aaral ka na gumagamit ka ng SLEX na merong halimbawa ay apektado talaga nitong pagtataas ng toll fee, talagang mapapasimangot ka at hindi magiging happy ang inyong New Year. Mike? Jay, malaman natin sa SLEX, kung hindi ngayon, mamaya, kung apektado ba yung bilang ng mga gumamit ng bahagi na yan ng SLEX kung saan tinasa ng toll, Jay? Mike, so obserbasyon natin kanina ay karamihan sa kanila karamihan sa mga motorista ay nagulat talaga nung siningil sila ng mahigit 300% na o 300% na increase at karamihan sa kanila ay parang masama ang loob at hindi man lamang sila pinasabihan. Pero ayon nga sa SLTC ay June pa dapat sila magpataw ng price increase pero ipinagpaliban muna nila at January 1 nga nila na isipang ipataw itong increase na ito, Mike. Maraming salamat, Jay Taruk. Kapit pa rin, mga kapuso, nakaamba rin ang pagtaas ng pamasahe sa taxi ngayong Enero. Pero muling iginiit ng Land Transportation Franchise and Regulatory Board o LTFRB na yun lamang mga taxi na may diresibo na metro ang pwedeng magdagdag pasahe. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tiba-tiba ang kita ng taxi driver na si Hermie Reyes nitong nagdaang Pasko. Pero ngayong salat na raw ang bulsa ng mga pasahero. Ultimo barya-baryang sukli, kinukuha ng mga pasahero. Kaya napapanahon na raw talaga ang dagdag singil sa pasahe ng mga taxi. Wala po talagang kinikita sa loob po ng 24 oras naming biyahe. So sobra lang kami, mga 400. Mula 30 pesos, 40 pesos na ang inaprubahang flag down rate ng LTFRB. At mula sa dating 250, 350 na ang presyo ng kada patak ng metro, nakatumbas ng kada 300 meters o 2 minutong waiting time. Ngayong Enero umaasa ang grupong Philippine National Taxi Operators Association na may papatupad na ang dagdag singil. Pero sabi ng LTFRB, kailangan pa munang mailathala sa mga dyaryo ang anunsyo ng pagtataas. Bagay na hindi pa rin daw nila magawa dahil hindi pa nakakalibrate ang metro ng mga taxi. There are also problems with regards to calibration sites, no? Sa sobrang dami ng taxi sa Metro Manila, all over the Philippines, inihahanda pa yung mga sites, no? Yung personnels din, yung pag-aayos kung papaano. Kahit na maipatupad na ang taxi fare increase ayon sa LTFRB, hindi pa rin daw basta-basta pwede makapaningil ang mga taxi driver. Kailangan daw kasi meron silang tinatawag na meter issuing receipt na ayon naman sa mga taxi operators, matagal na raw nilang napaghandaan. Nagkakalaga ng 6,000 hanggang 11,000 ang meter issuing receipt. Pero di bali na raw mamuhunan, matamasa lang ang dagdag pasahe. Gaya pag fleet operator, nagpapadala sila ng team doon sa garahe namin. Tapos dito kinakalibrate sa garahe namin. Individual taxi. So, yung individual taxi, yun yung pupunta sa mga calibration sites. Well, handa na kami. In fact, we already ordered yung bagong metro. Humihirit rin ang dagdag singil sa pasahe ang mga jeepney operator dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. Mula 7 pesos ngayon, hiling nilang itaas ang minimum fare sa 8 pesos sa kada unang 4 na kilometro. Karagdagang 25 centavos naman sa kada susunod na kilometro. Ngayong linggo walang inaasang paggalaw sa presyo ng petrolyo. Ang good news pa raw, inilalatag na ang pagbibigay ng diskwento sa mga jeepney driver. Nag-anunsyo ang Shell ng 50 diskwento sa 15 istasyon niya dito sa Metro Manila
nag-anunsyo din ng Petron, no, na humihiling pa kami sa ibang kumpanya na sana magbigay din sila ng diskwento. Nauunawaan man daw ng ibang pasahero ang saloobin ng mga tsuper. Mabigat pa rin daw sa bulsa ang anumang pagtataas ng singil sa pasahe. May other means naman ng transportation kasi. Naghihirap din po yung parents ko. Siyempre, hindi naman na po nila maladagdagan yung baon ko. So, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Hey there mga kapuso, first Monday ng 2011 kaya humanda na para sa at ikabong chikahan. Enzo Pineda, nagkwento tungkol sa near-death experience niya ng maaksidente habang nagbabakasyon sa Mindoro. At Raisa Senon, sexy at palaban na raw ang image ngayong 2011. Hanggang saan kaya abot ang pagpapasexy? Tutukan ang mga yan at iba pang chika sa aking pagbabalik. Rhea? Salamat, Pia. Dahil sa irresponsableng pagpapaputok ng baril, isang pamilya sa Taguig ang nawala ng ina. Nanonood lang ng pailaw sa labas ng kanilang bahay ang biktima nang tamaan siya ng ligaw na bala. Nakatutok si Jiggy Manikan. Ito ang mga huling larawan ni Mirna Moreno ilang minuto bago siya tamaan ng ligaw na bala habang sinasalubong ang bagong taon. Ang litratong ito ay kuha sa loob ng kanilang bakuran habang nanonood ng fireworks display sa labas ng kanilang bahay. Isang tama ng bala na tumago sa kanyang dibdib ang kumitil sa kanyang buhay. Hindi pa kami nag-medianoche. As in, yung magbabakong yun, doon ko palang sila yayayain na mag-medianoche na kami. Kaya nung nangyari na nga yun, umalis na nga, papunta kami ng store, yung buong compound namin, wala nang nakakain. Isa ito sa 5 bala na bumagsak sa kanilang lugar sa Holy Family Subdivision sa Taguig sa pagsalubong sa bagong taon. Kasalukuyang isinasailalim ng PNP sa pagsusuri ang balang tumama sa kanya upang matukoy kung ito'y galing sa isang lisensyado o di kaya'y di lisensyadong baril. Aminado ang mga otoridad na maaaring matagalan bago matukoy kung saan ang galing ang bala, nasa liit nito ay hinina lang galing sa Armalite. Kaya't isang panawagan ang binitiwan ng anak ni Aling Mirna, magkusang loob na sumuko ng nakapatay sa kanyang ina. Isang pamilya yung nawalan ng isang nanay. Ayun, sana makonsensya siya. Sa tala ng Department of Health, 36 na kataong tinamaan ng ligaw na bala ngayong bagong taon. Jiggy Manika, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Eksklusibo, pag-atake ng salisigang sa bahay ng isang negosyante sa Maynila. Kitang-kita sa CCTV camera. Daang-daang patay na ibon, nahulog mula sa kalangitan sa Amerika. Leader ng grupong Magdalo na si Captain Nicanor Penton, pangsamantalang pinalaya. Nakakanginig na lamig sa lungsod ng Baguio. Lalo pa raw titindi. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 Oras.